Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na naglabas na nga ng matibay na ebidensya itong si VP's Inday Sara sa mga kabalbalan at katiwalian na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay talagang hindi niya nasikmura ang mga ganitong klase at mga kalakaran na ginagawa nga ni Kuting ng Norte. Kaya ayon kay VP Inday Sara na bakit hindi na lang gampanan ang inyong tungkulin at tigilan ang mga paninira na ginagawa sa bawat isa at talagang gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin ayon sa inyong sinumpaan na mga pangako sa taong bayan. Kasi ngayon ay talagang aminin man natin sa hindi, marami nang naghihirap na ating mga kababayang Pinoy. Kaya naman hindi napigilan ni VP Inday Sara na ilabas ang mga pruweba at mga ebidensya patungkol nga sa kalakaran at mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte, Liza Tanas at iba pang matataas na mga opisyales sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay nagulat sila kung bakit nga at kung paano nakuha ni VP Inday Sara ang mga ganitong klaseng mga ebidensya. Well mga kaibigan, talaga naman na suportahan ng taong bayan kung ano ang magiging adhikain ni VP Inday Sara na bas na talagang ayaw niyang makialam. Ngunit ngayon nga ay hindi niya na masikmura ang kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay, unang-una, mga palangga, may ano lang tayo. Unang-una, yes, unethical, unfair, at ang question natin, nagbayad ba ang Chooks to Go ng talent fee kay Pastor Kibuloy? Ang sabi nyo kasi, bakit ngayon nananawagan kayo na, sabi dito, bakit ngayon nananawagan kayo na ano, wait lang. Okay. So bakit ngayon nananawagan kayo na i-boycott? Tama ba na ilalagay yung picture ni Pastor Kibuloy doon? Naging sumunod ba siya sa Consumer Act doon sa ethics na kapag nagpresent nagpakita ka o naglabas ka ng advertisement, tama ba na hindi mo kinonsult yung model na kinuwaan mo? Na kinuwaan mo ng picture? O basahin natin to. Consumer Act of the Philippines, Republic Act number 7394. Okay, ang sabi dito, ito yung mga batas na dapat pinoprotektahan ang mga consumers from false, misleading, and deceptive advertising. Okay? False or misleading advertising. Advertisement must not be false or misleading and should provide accurate information. Una-una, ikaw yung may-ari ng negosyo, really gusto mo yung ganong klaseng advertisement na ipagpalagay na natin, sabi natin convicted si Pastor Kibuloy. Gusto mo ba maglagay ng isang convicted felon, ng isang model sa iyong produkto? Of course, hindi. Pero tignan natin kung sino yung may-ari mamaya. I-google natin kung sino ang may-ari nung company na ito. Ang sabi dito, sa batas, prohibited acts, false claims about the nature, characteristics, uses, or quality of goods and services are prohibited. Okay? False claims kasi hindi pa naman convicted si Pastor Kibuloy. Bakit ilalagay mo yung mukha niya doon na hindi ka nagpaalam? Whether ito'y naka-mask or what? Ang sabi dito, ano yung dapat tinitignan ng mga advertisers? Dapat ay hindi unfair. Okay? Hindi deceptive, hindi fraudulent acts, 'di ba? Kapag ikaw ay nagpapakita ng isang advertisement o advertisement. So mga palangga, kahit hindi tayo batas, pwede din pumasok dito yung intellectual property code na sinasabi
Nagpaalam nga ba? Kasi picture ni persona ni Pastor Kibuloy yun eh. Nagpaalam ba sila na gamitin yung picture ni Pastor Kibuloy? Hindi. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Iba ito sa panawagan noon nung kinakancel si Bangag Jr., yung lahat ng supporter ni Bangag Jr., kasi ako nagsalita, may isang restaurant sa Iloilo, I forgot, na magkakaroon sana ng pagtitipon yung mga Bangag supporters doon, yung mga nabudol na supporters, di ba, na magtitipon sila, ayaw payagan ng restaurant. Kasi kina-cancel culture yung mga supporter ni Bangag Jr. during that time. Kaya tayo nag-i-express tayo ng ating galit. Bakit kina-cancel? Cancel culture talaga yon. Kasi whether ano man sana ang political belief o affiliation ng isang tao na gustong mag-conduct ng party dyan sa isang restaurant, okay, ay papayagan mo. Yung restaurant, yung mga taong yun na gustong pumunta doon sa party na yun, sa restaurant na yun, di ba? Wala naman silang sinasabi na, I mean, hindi naman sila dapat kadamay. I mean, kahit ano yung kanilang kanilang political belief. Pero yung restaurant, dahil bitter talaga, at dilawan nga sila nung time na yon. Ngayon, hindi na sila kumikibo. Di ba? Yung galit nila, dito sa Chokes to Go, iba yung, hindi ito cancel culture. Di ba? Ito ay mockery. Di ba? Mockery dito kay Pastor Kibuloy. Ang ginagawa ng mga walang hiyang ito ay hindi nag-iisip. Kaya dapat lang, sabi nga ni Attorney Tolentino, ay dapat ito ay i-boycott. So, tignan natin kung siya ang owner. So, di ba, gusto mo ba i-present kung pakainin yung anak mo ng manok? Okay? Na ang model ay, na maiisip yung anak mo, bakit ganyan naka-cover up? So, mag-explain ka pa saan. Di ba, pag kumain ka, dapat happy ka lang. Di ba? Bakit may naka-cover na ganun? Bakit may fugitive? So, mag-explain ka sa anak mo. At again, nag-break sila ng guidelines at ng batas sa Consumer Act. 'Di ba? Kaya tama lang para sa akin na hindi na ito tangkilikin ang ganitong klaseng negosyo. Kasi kung ako'y negosyante, I have friends, okay? Diyan sa Pilipinas. Anong sabi ko sa kanya? Miss Marlica, may business, may ako palangga, may ganito ganyan akong business. Sabi ko, nagpapapost ng mga ganyan, wag na kitang i-post. Sabi ko, kasi madadamay ka sa pinaglalaban ko. Maka-cancel ka kasi naka-inclined ka sa akin, di ba? Kasi if you're doing business, di ba? Wag na sa akin. Kasi, tinatarget ako ng mga buwakan ng inang ito eh. Kasi I'm protecting the business of my friends na wag na kasi baka mamaya matarget ka pa ni Lisa Tanas, baka sirain pa yung negosyo mo. I am worried ng itong mga taong ito. Kahit sila ay may pinaglalaban, sabi ko wag na muna. Kasi demonyo yung gobyerno. Kung si Duterte sana, yung presidente, wala namang pakialam yun kung mimurahin mo siya or what. Nakita nyo? Balik tayo dito sa ginagawa ng Chokes to Go na ito. Sino may-ari nito? Kanina search na natin to eh. Okay? Ito. Napag-alaman natin, mga kababayan, ito, Chokes to Go. Okay, Chokes to Go is a chain of stores owned by Bounty Agro Venture. So ang may-ari ay pagmamay-ari ng Bounty Agro Venture. Privately owned based on Google Wikipedia. A privately owned company operating in the Philippines. It offers roast chicken and processed meat or takeout. Okay. Product type of owner. Ang owner daw po ay Bounty Agro Ventures. Kaya kung ako nanay, kung ako dyan sa Pilipinas, hindi na ako bibili ng produkto na ang pagmamay-ari o ang nagmamay-ari ay Bounty Agro Ventures. Bakit? Kasi they are not mindful. Nilalabas nila yung kagbangagan nila, ang kajotaan nila na nagre-release sila ng advertising pictures o taglines na hindi nila pinag-iisipan. Kaya nga matatanong natin, bangag din ba yung may-ari nito? Hindi natin kilala. So they started, ito daw, ang Chokes to Go ay na-introduce since 2008. Wala na ako dyan sa Pilipinas. So since 2016. Actually, hindi ko naman natikman yung Chokes to Go na yan. So ngayon, tignan natin dito sa website nila kung sino ang may-ari. Okay, nagalit na yung aso. Mukhang Chinese din yung may-ari. Mukhang inchik. Okay, sabi dito, mga Chinese.
Kamag-anak ba to ni Bangag? I mean, mga kasabwat ba to ni Bangag? Meron ba itong participation sa gobyerno? Ano ba ang ano to? Bakit ganito na lang ang kanilang hindi pag-iisip, wala sa tamang kaisipan na magre-release ka ng ganitong advertisement tagline or pictures. Ang sabi dito sa Wikipedia, Bounty Fresh Chicken is a brand under the Bounty Fresh Group of Companies or BFGC, a privately owned company operating in the Philippines. Bounty Fresh Chicken supplies live chicken, dressed chicken, and various processed chicken products. One of the most notable is their line of roasted underchooks to go. So itong Bounty Fresh Chicken pala ang nagsusupply ng manok dito sa chooks to go. So ang tanong, okay, ito ba sila yung magkakamag-anak? So kung ganyan, na inaalaw natin yung mga gantong klaseng tao na nagpe-present ng advertisement, eh kung ako, eh hindi na rin ako bibili ng Bounty Fresh Chicken kasi they are business partners. So yung mga gantong klaseng tao na mga vindictive, na mga bangag ang datingan, bakit mo susuportahan yan? Na hindi nga sila nagbayad ng hindi nagpaalam kay Pastor Kibuloy. Talagang nakikita mo, na yung kanilang pag-iisip ay wala sa katinuan. Lumabag sa batas. Kaya sabi ko nga, KOJC, Pastor Kibuloy, with your counsel, anuhin mo ito, kasuhan mo mga buwakan ng inang ito, pagbayarin mo ng danyos. So, kung ako, hindi ko na rin susuportahan yung chooks to go. Marami pang manok na masasarap. Okay? Marami pa. Ako, kanalakan ko, Andox Chicken. Alam niyo bang nagpapadala pa ako ng Andox Chicken dito sa Amerika? Pag may umuwi, bawal lang ang liempo, bawal lang ang baboy. Pero ang chicken, pwedeng pumasok yan. Nagpapadala pa ako. The last time na may dumating dito, nagpapabili ako ng Andox Chicken. Never ko natikman yung chooks to go na yan. So kung ako, mga palangga, kung ako magulang nyo, kung ako ang nanay, hindi ko pa kakainin ng chooks to go at ng Bounty Fresh ang aking mga anak. Kasi yung mga nasa likod ng kumpanya ay mga bangag ang pag-iisip. Pinakita lang nila na they are chipanga. Katulad din siguro ng kanilang manok. So stop buying. Kung ako, hindi ko rin bibilin yan. Hindi ka nag-iisip, tira ka ng tira. Di ba? Gagamitin mo yung picture na sinasabing fugitive na hindi pa naman convicted. Dahil ginigipit lang ng gobyerno. So ngayon, good luck, di ba? Chooks, good to ghost. Sana mag-disappear na yung kanilang business. Kasi hindi ganitong klase mga negosyo ang dapat sinusuportahan. Kasi, ang kumakain ba ng manok mo, unang-una mag-iisip ka, bago ka magbigay ng iyong mga tagline, mga statement na ganyan, laban sa isang tao, hindi lang si Pastor Kibuloy ang tinira ng chooks to go at ng Bounty Fresh. Okay, kasi business partner sila eh. Tinira nila ang buong simbahan ng KOJC and they are millions of members. So definitely, maaapektuhan talaga, I don't know kung bumibili kayo, maaapektuhan yung sales nila. Kasi pag bumibili ka naman ng chooks to go, hindi naman based on your political belief. Ako, I really don't care kung ang isang kumpanya, ang isang negosyo ay dilawan supporter. Naalala niyo nung umuwi ako ng Pilipinas, palangga? Remember the magtataho? Naalala niyo yun? Umuwi ako during the campaign of Bangag Jr. I don't know him. Randomly, bumili ako ng taho. Kuya, pabili ng taho. Tapos, di ba, nagtaho tayo. Tinanong ko siya, sino po yung nakita pa nga doon sa video, yung pang ganon, yung pang buhat. Anong ba tawag doon? Yung stick na pang buhat sa taho, ganyan. May nakalagay na Leni Robredo. Pero hindi ko kaagad napansin. Sabi ko, kuya, sino po sinusuportahan mo na presidente? Ang sabi niya, si Leni po ako, ma'am. Ano ang sabi ko siya na, okay kuya, ganun talaga. Sinabi ko ba kay kuya na, tangina, hindi ako bibili ng taho sa'yo. Leni ka pala, budol ka pala. Diba, ganito ka pala. No. Ano sabi ko sa kanya, okay lang yun kuya. May kanya-kanya tayong pag-iisip. Alam nga naman, butasan ko yung ulo ni kuya, tanggalin ko yung brain niya, ipapalit ko yung brain ko para lang masabing sa Marcos ang suportahan niya. Sa halip, binigyan natin ng pera yun. Di ba? 2 beses sa pagkakataon kasi yung anak niya tinapon yung taho ng mga gwardiya doon sa paligid sa Pasig. I remember that. Tapos binigyan natin ng pera yun para pang
pangpuhunan niya sa taho niya. So hindi ang negosyo kasi hodang pula puti yan, di ba? Kahit anuman ang political affiliation mo, hindi ka mag-release ng ganyang statement ay ng ganyang advertising ad na mockery, kasinungalingan, misleading, unfair, not only to the person but to the whole community, not only sa KOJC but to the whole Filipino. So this is not about cancel culture. Kinancel ba natin ang boycott dahil sila ay supporter ni Bangag? Never. Sila ang nagpakita ng false advertisement, mockery, pambabastos, kajotahan, pangbangag. So if I were you, kung ako din, ipakain ang lahat ng chokes to go. Kaya Razor, gising ka pa. Sabi ni Razor, pakain ang lahat. O, isalaksak pa ni Lisa, di ba? Once ako bumili ng chokes to go, andoks at baliwag, sabi ni Nanette kami. Yeah. Masarap ang andoks talaga. I don't know. Chen family ang may-ari ni, sabi ni Susan, nor they. Oh yeah, Chen. Nabasa ko Chen family. Chinese. Wala naman tayong problema kung sino may-ari. Tignan mo ang Chinese na yan, baka gawa din baka ang passport niyan, baka ang birth certificate yan, si Lisa Tanas ang nag-asikaso. Baka pure Chinese yan at hindi Filipino. O yan. Isa pa yan pwede. Pwedeng paimbestigahan. Kung ano nagbayad ba ng tamang taxes yan? O nagbigay ba kay Lisa Tanas yan? Henry C. SM Group po yan. No, yung Bounty Fresh, naalala ko yung Bounty Fresh, yan yung nagsusupply ng chicken sa SM. So, ang Bounty Fresh is ibang company, hindi siya SM. Ito sabi, 1986 pa sila nag-start. Okay? Ang sabi dito, yung Bounty Fresh has its own dressing plant operating in Pulilan, Bulacan. Anyway, so pero magtutok tayo dito sa Bounty Agro Ventures. Ito nga yung may-ari ng Chokes to Go. Sino pangalan ito? Tennyson Chen, siya yung founder. Okay, key people, si Ronald Daniel Mascareñas, President and General Manager. Yun ang nakalagay dito sa Wikipedia. So di ba nakikita niyo to? Chokes to Go. Ano daw? Chokes to Go, Chokes to Ghost. Bounty Fresh po yung Chokes to Go, sabi ni Dodo. Yun na nga, yung chicken nila is Bounty Fresh. Yung brand ng kanilang roasted chicken is Chokes to Go. Yung pinaliwanag na natin sa inyo to, unethical, unfair advertisement. Yun ang nakikita natin dito. At talagang very political ang inclination nila. Kung akong ganyan negosyo ko, pwede ako mag-support sa isang politiko kasi normal lang naman mga negosyante nag-support talaga. Pero yung magnanakaw, actually nagnakaw sila ng picture. Ninakaw nila yung picture ni Pastor Kibuloy at hindi sila nag-ask ng permission. Violation yan. Andiyan naman ang magagaling na abogado ni Pastor Kibuloy. Chokes to Go, hindi like yung lasang matamis. Lucy Jackson watching from Brisbane, California. Saan yun, Palangga? Brisbane. Akala ko Brisbane, Australia. I'm praying for you. Thank you, Lucy Palangga. Chokes that went. Chokes to ghost. Ibig sabihin, chokes to ghost. Chokes to disappear na siya. Dapat maging ghost na yung... Parang may nakita ako na may nasunog na chokes to ghost. I don't know kung recent yun ha. Nakita ko lang kanina. Parang sabi doon, ang bilis ng gaba, ang bilis ng karma. Anyway, baka nga nagbigay kay na-interview din niya ni Tunying si Ronald Mascareñas. O talaga, ano pinag-usapan ng mga hitad? Trollbuster, good morning Palangga. Bad marketing. No, sabi ni Lady Lee, bad marketing is still marketing. No, may violate na rules. This is beyond bad marketing. May violate sila kasi may mga guidelines, may mga rules, 'di ba? May mga provision ng batas na kailangan mong sundin. Violate na. Hindi nga sila nagpaalam kay Pastor Kibuloy eh. Kakaumay daw ang lasa ng manok. That's good. Tingnan nyo, gamitin nyo yung power ninyo, yung boses ninyo, dahil sa ganitong klaseng mga tao, sabi ko nga, pag may nag-research pa dyan, baka nagbigay pa yan ng pera kay Bangag Jr. Baka nga ngayon, di ba? Baka ngayon, instead ang tax ni Chokes to Go, instead of, I don't know how much ang sales nila, baka mamaya ang taxes nila, let's say, 100 million, abot bang ganun ang business nila? Let's say 10 million. O sasabihin dahil supportado na si Bangag. Sasabihin kay Lisa, ahas, baka pwedeng baka pwedeng instead of 10 million, baka pwedeng 1 million na lang ibayad namin, tapos bigyan na lang kita ng 2 million. Pwedeng magyari yung mga ganyan, na meron silang mga inner, mga secret, okay? Mga sikretong mga pag-uusap
Kasi ganun katalamak ang gobyerno ngayon. Ganun katalamak ang bangag na gobyerno. Lahat yung mga maliliit na negosyante, mga nagtitinda lamang sa nakatinda sa palengke, mga sari-sari store, ay talagang inaano kayo, pinupersa kayo, ina-itemize pa yata yung pagbabayad nyo ng tax. Pero ang mga malalaking negosyo, ang mga oligarko, wala nang bayad-bayad. O sige, tayo magkano bayad ko? 100 million dapat ang total taxes ko. O sige, baka pwedeng 10 million na lang ibabayad ko. Bigay ko na lang kay Lisa Tanas yung 20 million. O nakasave siya ng 70 million. Pero nung panahon ni Duterte, lusyutan, napakalaking tao, tutuloyin ni Pangulong Duterte, ayun, nagsettle ng multi-billion taxes niya. So we need a leader like that. Kaya nga tayo nananawagan tayo pag ako nakikita ko hindi na to aabuti ng ng sikat ng araw si Bangag. Hindi na aabuti yung buwakan ng inang yan. Nakita niyo? And mayroong mga actually na vlog na ito ng third floor studio. Tingnan natin to. Tingnan natin ang na-vlog ng third floor studio. May nakarating din kasi sa akin na where is that? Where is the puting ahas? Okay. Na ang sabi sa akin, okay, actually breaking news nila to, na yung mga, although ang sabi ba nila is not yet confirmed, pero galing ito sa credible source o galing ito sa puting ahas, sabi ng ating puting ahas, galing dito sa kanyang puting ahas, na talagang galit na daw yung mga Armed Forces of the Philippines. Meron ng faction, meron na talagang eksena sa loob na kung saan yung mga high-ranking military generals ay nagsasabi na it's time para withdraw ang support sa kay Bangag. Ito daw po yung nangyayari. According to our source, our puting ahas, na meron na ang kaguluhan sa loob ng AFP, meron ng banggaan, awayan, na dapat nang wakasan ang pagsuporta kay Bangag dahil sa mga issue sa flood control na nagsisinungaling siya. Ang issue doon sa droga na sinasabing tatapusin ng droga pero protektado nila. Ito nakasulat dito. Tapos, okay. So dahil itong si Gibo, okay, ang DNDI, hindi niya na makontrol yung mga forces din sa loob ng kanyang department at also nga yung AFP. So ito ay posible na mag-aklas o sumiklab na ang galit ng mga high-ranking officials yung itong mga malalaking general na to at ang kanilang mga tauhan dahil sa ipinapakita ng bangag na gobyernong ito. Kaya sabi dito, dapat na talagang protektahan, sabi nga ito, protect the Constitution, resign Bangag Jr., change of leadership, and protect the people. Alright? Natanggal na ba ito kasi nang nakaraan pa to eh. Sino yung tinanggal ngayon? At ang sabi pa dito, tatanggalin daw si Delphine Lorenzana. Okay? Tama ba? Natanggal na ba siya? Hindi ko alam kasi parang hindi ako na-update ngayon sa pagbasa. Si Anyo daw ay tatanggalin na rin. Parang may tinanggal na, no? Tinanggal na siya yata. Tama ba? Can you comment, Palangga? Sumuko sa sarap. Yun, sabi ni Palangga. Sabi ni Just Vincent. Patak-patak tayo kung sinong lalaban kay Marcos Jr. Magbigay tayo ng bounty sa ulo ni Marcos Jr. Hindi mo na kailangan gawin yan. Sabi ko sa inyo, nag-resign na. Kanina, nag-resign na. Temo, kasi kahapon pa yung message sa akin, hindi ko lang naulat sa inyo eh. Nag-resign na. Di ba, tinanggal na daw po. Okay, see? Nakita niyo yung puting ahas, hindi ko pa naulat sa inyo. Nangyari na. I'm sorry. I receive a lot of messages. Diyos ko, alam mo, ang daming nagsisend sa akin, hindi ko kaya lahat itakel. Nag-iisa lang ako. Yung iba dyan, ng mga vloggers, pwede nung isend sa lahat. Kung makita ko yung mga message, then I'll talk about it. Ito, kahapon pa to, ng puting ahas, nag-resign na't lahat-lahat. Nag-resign na raw si Delphine Lorenzana. Di ba? Umalis na si Anyo, hindi pa. Yan. Kasama daw si Anyo, tatanggalin. Sabi ni Seryoso, boycott Chokes to go, bili na lang ng Andox at Baliwag. Nag-support sila Marcos sa NPA kaya dapat mag-alsa na ang AFP, sabi ni Guapatanan. Estelita Miguel, God bless you, Mama Harlika. We love you, Palangga. Watching from Canada, sabi ni Estelita. Thank you, Palangga. So ngayon, okay, nakita nyo yung mga eksena. Oh my God, nakita nyo yung pa-party na naman nila sa Ilocos ni Lisa Tanas.
na nakatakin ang gaga, yung botod niya, kitang-kita. Ang tsipanga, alam mo, Lisa Tanas, kahit nalakawin mo lahat ng pera ng bayan, pag pumorma ka, para kang dagang nakatago sa lungga na mabaho pa sa pinakamabaho. Katsipan, nakatakin hanggang suso yung takin. Very New York, yung takin mo hanggang suso belts mo na luyat. Alam mo yung suso niyang luyat? You know what is luyat? Saging na luyat. What is Tagalog ng luyat? Yung bang, di ba yung mga gulay kapag pag araw na araw, hindi mo nadiligan ng nguluntoy. Yan, ng nguluntoy na, naluyat na. Hanggang dito ang iyo di punggo. Sayaw-sayaw pa siyang ganyan, daw gaga. Ay, nako. Sabi ni BCB Saldigo, corrupt. Last year ko pa sinabi sa inyo yan ng si Zaldico at si Tambalustos ay magkasabwat. Ulit-ulitin ko na nagpapasara sila ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, kung mag-shopping sila to the highest level. Kaya ang tanong, saan sila kumukuha ng ganyang kadaming pera na kaya nilang ipasara ang YSL, na kaya nilang bumili sa Paris, at ang kanyang mga negosyo ay may connection. Even nung panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba, doon sa Farmally, yung mga laptops na sila ang nag-provide. Alam mo, kaya dapat sabi ko, sa susunod talaga na leader, ikaw, Inday Sara, kung nakikinig ka talaga sa amin, pag ikaw na ang sumunod, magpasa ka ng batas na gorgorin mo lahat ng magnanakaw. Total, di ba? Wala namang history si Inday ng pagnanakaw. Ang kanilang pinupush dito, yung 125 million na confidential fund na ginastos ng 11 days, which is yun ang tina-target ni Bangag Jr., ni Tambaluslos, ni Saldico na pakipagsabwatan sa mga kaliwang grupo at iba pang mga kongresista doon na tirahin si Inday Sara sa confidential fund. Kaya nga, di ba, 2025 budget ang pinag-uusapan pero hindi sila maka-move on doon sa 2022 na confidential fund. At yung tradisyon nila, yung kanilang parliamentary courtesy eclabush na dapat kapag vice president at president, hindi na pinapatagal yung deliberation ng hearing. Sinira nila yon. Kasi the target is to destroy Inday Sara. But again, you never put a good woman down.